hingi lang ho kami ng update dito naman po sa ating mga kababayan dyan ho sa may Qatar na na-hold nga po na aresto dahil po dun sa kanilang unauthorized na protest ito pong March 28. Well, finally nakausap ng embassy kasi originally hindi pinapayagan muna ng polis. At sabi ng wala sila sa kulungan, no? Nasa police custody sila, hindi siya detention center, no. So nangyari, sabi ni-interview ko kanila kung bakit ginawa to, kung may balak sila manggulo sa Qatar, ganyan. So tingin ko may chance na papalayain sila pero may babala, no. Ngayon kung ipa-file sila ng kaso for illegal political demonstration, bibigyan natin abogado. Problema dyan, ang parusa din, deportation. May konting kulong, tapos deportation. So, pero gagawin natin ang paraan at mga kababayan, kasi may kumain. Yun, naputol. Naputol lang, oo. Maganda yung sasabihin niya susunod, Brigada Gabs. May kumalat na mga impormasyon. Siyempre, maraming fake news ngayon. Kaya ang ginagawa natin, direct from the authorities. Yes, go ahead po. Naputol pa kayo. May balita sa Qatar na yung embassy nagpababawal o nagpakulong. Hindi po government to ng Qatar kasi wala tayo sa Pilipinas, ibang batas umiiral doon. Nagbabala na yung embassy, nagbigay ng warning nung March 13 na advisory, do not join political rallies dahil bawal sa Qatar. Maraming Pilipino sumunod. Itong 19 sila, no? 19 sila. Ang nangyari, kanila harmless kasi hindi naman sila gugulo. Alam mo yung mga rally na dala lang mga placard, mga ganyan, marcha lang. Wala silang balak na manggulo. So, tingin ko may chance na papalayan sila ng Qatar. Let's await developments. Lahat na ngayon, Ramadan, baka, by the way, Happy Eid Mubarak, no? Para sa ating mga kababayan na Muslim. Ang nangyari, may chance pero wag na ulitin. Kung gusto niyo magpalabas ng inyong paniniwala, pampolitika, may halalan. So mag-register lang kayo diyan sa embassy kung hindi pa kayo registered for the May elections. No? Doon yung labas. No? Yun ang payo ng ating embahada. Okay. Sige po. With that, Yusek, alam ho namin busy okay at bibitawan na ho namin kayo. Well, good weekend and happy Monday. Opo. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. Tira Brigada! Yun, partner. Medyo ang dami kasing kailangan na malaman natin mula sa DFA, partner. Unahin natin dun nga sa Myanmar muna. Ang mga nabanggit niya, partner, yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung mga rescue operations dyan. Itong mga kaanak. Ulitin ko lang yung number, partner. Tinype ko kasi yung number para ho sa mga may Pilipinong may kamag-anak dyan ho sa Myanmar na gustong humingi ng update, tanungin, kumustahin yung kanilang mga kaanak sa Myanmar. Ito po yung number, +95 998 521 0991. Pwede yung kontakin kasi hindi mo naman pwede ma-text yan, partner. Via WhatsApp. Pwede yan sa WhatsApp. Madidirekta ho kayo dyan sa embassy. Tapos kumustahin ho ninyo inyong mga kamag-anak kung na-account na ba sila doon sa may Myanmar quake. Yun. Siyempre, Brigada Gabs, yung problema doon, hindi ganun ka-kompleto yung mga gamit ng Myanmar. Parang isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Southeast Asia, Brigada Gabs. Ngayon pala kulang sa mga kagamitan. Correct. Kaya nga ho, di ba, nabanggit na rin. Actually, last week pa natin to nabalita, pero ito parang mas tuloy na ho ngayon. Itong pagpapadala ng grupo ng Pilipinas, ito po yung search, medical, emergency rescue teams dyan po sa Myanmar. Nasa 100 plus partner itong ipadadala ho natin dyan sa Myanmar. At dahil alam mo naman ngayon medyo kagaya nga nabanggit mo, medyo mahirap na bansa itong Myanmar, partner. Tapos meron pa silang problema sa kanilang government. Actually, di ba? Ano nga ito first time to na nanghingi ng tulong ang Myanmar Junta Administration kasi sila before medyo sila parang ayaw talaga nila. Sarado sila Sarado sila. So syempre dahil nga sa need ng kanilang mga kababayan doon ngayon lang sila nagbukas ng pintuan para sa international help, mga kabrigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,